kompleto ang ating housemates dito dahil... Dahil wala dito si Noemi. Pero syempre, i-shoutout natin si Noemi sa Lithuania. Okay. Alam mo, nakakatuwa, Ate B and Robbie B? Ate B and Robbie D. Dahil alam mo, kahit nasa labas na sila ng bahay ni Kuya, may kanya-kanya silang mga pasabog. Busy sila sa kanilang ma-family man, ma-friends, or sa kanilang career. Kaya naman, tanungin natin si Kanata, Mark, John, Gwen, Jolie, and Dylan kung kamusta. Ano na ang update niyo dito sa outside world? Ako po, super nag-enjoy ako sa life ko ngayon, sa mga guestings. Tas, I'm feeling blessed talaga po. Hashtag blessed. Hashtag blessed talaga. Mark naman! Mark! Ako po, siyempre po nag-enjoy ako sa life dahil nakakasama ko po sila lagi, gumagala kami. And siyempre happy po ako sa family ko dahil sinusupport nila ako lagi. And supporters ko po, siyempre. John, kamusta naman dyan itong paglabas mo sa Kamusta outside dyan? world? Kamusta ka dyan, John? Super thankful po ako na isa ako sa naging housemates dito sa bahay ni Kuya. Tsaka din po, first time ko din ma-meet yung family ko sa Cavite City. Thankful din po ako na marami din akong guesting. Wow! Siyempre ang ating talagang theater na si Gwen. Sa akin naman po, sobrang saya kasi I treat every moment as a bonus. And to have the opportunity to have guestings and everything, to be known apart from being a dentist as a part of my game. So, Maraming sobrang salamat. saya. Candidate number 2. Siyempre ang ating beautiful doctor na si Jolie. Umuwi po ako sa Bicol, welcome ako ng family ko. Of course, meron akong new family, yung mga housemate, and then from Star Hunt, Star Magic. Wow! Siyempre, huwag naman natin kalimutan na hinga ng mensahe din. Dylan? Ayun po, Kasi tanggol, no? Oh, tanggol. masayang-masaya po ako, lalo na nung paglabas ko, nagulat ako sa suporta ng mga tao and maglalaro ako sa UAP. Yun yung latest. Siyempre, we just want to say congratulations sa lahat ng ating housemates, ex-housemates, dahil sobrang successful ng PBB Gen 11, all because of you. Palapakan nyo ang mga sarili. Kita nyo, di ba? Ang daming ganaps lately. But speaking of ganaps, dito rin sa loob ng bahay ni Kuya, ang daming heartwarming na ganaps na nangyari. Ang daming mga reunions na nangyari dito, no? Specifically, unahin muna natin si Colette. Oh, kamusta naman yung experience mo na makita yung biological mother mo dito sa loob ng bahay ni Kuya? I feel complete. Sa English. I feel complete po kasi nahanap ko na po yung missing piece sa heart ko po. Nangyari dito mismo sa loob ng bahay ni Kuya, di ba? Kakwa, nakafeel ka ba ng lukso ng dugo? Yes po. Parang may something familiar po akong narinig sa likod ko. Tapos paglingon ko po, mama ko, tapos umiyak na ko. Tapos sabi niya sa Bisaya, naanak ko yung mama, meron na akong mama. Grabe yung moment na yun. Hindi, kasi na-amaze talaga ako sa... Very, very touching moment, hindi lang kay Colette. Pero syempre kay Kai din. Imagine, meron tayong dalawang housemates na na-reunite sa kanilang Yes. biological moms. Ano yung pakiramdam mo nung na-meet mo na siya? And do you have any plans na magkikita kayo dito muli sa outside world? I feel very thankful kasi dito pa talaga nangyari. I'm planning to see all of them, my family, my biological family, kasi talagang wala akong idea kung ano yung nagaganap sa kanila. So, I would like to get to know them and hopefully have a second family, third family in fact. Kaya yun. Ang ganda ng feeling na lumalaki yung pamilya natin, no? Di ba? Siyempre dito, kapamilya forever tayo. Pero speaking of pamilya, may na-reunite din, si JM. Kamusta ang feeling ngayon na na-reunite ka? Nagano naman po Kanino ba? Kanino ba? sa AirPod. Okay. Akala ko. Kasi, para klaro lang. Hindi, syempre, with your dad, sobrang happy kami at nabalitaan ko na nag-karaoke kayo, video okay? Oo. Can you tell us more about that? Ayun o, paglabas ko dito, nagkaroon naman ako kami ng kaunting pag-uusap, pero hindi naman usapat. Kaya sinabi ko na lang na maybe this week ko, babiyaya ako ng pabikol para at least kasama ko yung side niya para makausap ko ng mas malawak pa. Masaya kami na naging parte si Kuya ng pagsisimula ng parang healing journey na ito ng inyong mga buhay. Kaya maraming salamat sa pagiging bukas sa inyong buhay, syempre, sa lahat ng mga That's very
very, very true. Sa ating mga housemates, ex-housemates, and Big Four, dito sa Pinoy Big Brother, kapag nagtatapos ang isang season, meron tayong tinatawag na overacting. At yan ay ang pag-uber acting or overacting ng mga tumatak na eksena sa loob ng bahay ni Kuya. Sobrang dami. Sobrang dami. Kaya naman, simulan na natin yan sa naging unang eksena sa overacting. Housemates, watch this. Ang housemates ni Kuya, pinahahalagahan ang pagkakapantay-pantay ng bawat isa. Kaya naman may consensus na nagaganap tuwing may importanteng pagdedesisyonan. At nang minsang hindi nasunod ang sinang-ayunan tungkol sa pagkain, kaagad naman nila itong pinag-usapan. Di ko alam kung nag-guess nyo, pero didiretsuhin ko na yung about sa tocino. So, nilist daw natin yung mga dapat bilhin, nag-agree lahat. But lahat ba tayo na-enjoy yung perks? Kasi it's the items na lahat tayo nag-agree to give out 500 each. I don't know yung reason kagabi bakit Ganun yung nangyari doon sa tocino tsaka sa hotdog. Alam naman kasi natin na iba gutom na talaga. Diba? At yun ang easy i-prepare, diba? Kasi lahat sobrang busy na talaga. So, next time, alam na natin. Yeah, pero may naisip kasi akong solution dyan. May better solution. Okay, okay. Kasi yung tocino, hindi siya madaling lutuin, di ba? Pero yung tuyo mas madaling lutuin. So may easiest way naman. Oo. Pero alam, gutom na ka talaga kayo, diba? Amoy tuyo na to, diba? Hindi, kung nagkamali, okay lang. Hindi naman perfect eh. Hindi perfect. Hindi perfect, di ba? Kahit matatanda, nagkakamali. Kahit yung bata nagkakamali. Yung mukhang matanda, nagkakamali. Kahit yung amoy tuyo. Amoy tuyo, nagkakamali. Okay, gusto niyo amoyin to? Amoyin mo nga. Amoyin mo nga, Patrick. Palakpakan naman natin si Bella yun. At syempre si Joby and Hector. Down pa. Pero eto na nga, bumalik tayo sa tanong. Maaga tong nangyari sa season na to. Pero naisip nyo ba na what ifs? Ang dami. Oo, ang dami na nung. Oo. Kunwari, hindi nangyari ba ito? Meron ba kayong mga what ifs noon? What if hindi na lang kami bumili ng tocino? Pero that's really good thing na what if ko lang naman. Actually, wala naman po kami nagsisisihan sa araw na yon. Pero isa lang po yung na-curious ako. What if kung hindi po kami nag-voice out, may iba po kayang mag-step up para ma-address yung issue? Yun. Pero syempre, Ang mas ang attorney ng lahat, ng tocino, si Brick. Siguro ang what if hindi ako nagpa-pressure sa sitwasyon. Kung ano man na nangyari dito sa bahay, iwan na lang. Kasi naging pamilya naman kami. And of course, Dom, Pat, mag-tocino date tayo. Gusto namin yan! Tosilog. Tsaka kuan yun, one for the books yun, sa barkadahan ninyo. Oo. Kasi eto na nga, hangad namin na wala nang mag-aaway sa future para sa inyo, sa tocino na yan. Kaya naman, narito, may dala siyang regalo para sa inyo. At isa ito sa pinakakalaban talaga ng ating Big Four last week. Kaya naman, pasok ka na! Abangan nyo din, isa sa pinakakalaban nyo talaga last week. Meron pang iba? At may letter. Sa big winner! Ang sabi niya? Bati na tayo, please. Big Four, pinapatawad nila ba si Mr. Carton? So napatawad nyo talaga si Mr. Napatawad Carton. na. For me po, bati na kami. Okay. I forgive Pero you. bukod doon sa tocino issue, I think dapat hawakan to nila Ding Dong at Patrick. Yan. Para wala na tayong away sa tocino. Pakipasa. Ay, may bricks? May bricks? Yan, breaks. Tumabi ka kay Ding So Dong we at can, Patrick. para magkaayos na. Yan! Actually, naiiyak kami nung nakita namin ito